Hindi na nga lingid sa kaalaman ng marami ang kagustuhan ni Elon Musk na i-colonize ang Mars. Bakit? Bakit nga ba? Ang planetang Mars na kung saan ito ay malamig, maladesyerto at tinaguriang red planet dahil sa iron oxide nito. Ngayon, ano nga ba? Ano yung dahilan ni Elon kung bakit niya gusto na i-colonize ang Mars, gawin siyang planeta na kung saan pwedeng makasurvive ang tao doon? Parang pang sci-fi movie nga siya. Tsaka sa Mars, teka, ano nga bang pwedeng gawin ng tao doon? Desyerto siya, malamig. Hindi ka naman pwedeng magtanim na lang basta-basta doon. At syempre, ano nga ba ang magiging epekto nito sa human species? Grabe, no? So, 2026, napakadami ng advancement dito sa Earth. Basically, may AI na, may mga self-driving car na, may mga syudad nga sa ibang bansa, sa China, saan pa nga ba? Yun bang tinagurian nilang futuristic city? Dahil sa sobrang advanced, actually, may mga robot na rin eh. Like, ibang-iba na talaga. 2026, may mga AI na kahit anong i-type mo, kahit na anong sabihin mo, masasagot niya, kaya niyang ibigay sa'yo yung bang lahat ng questions mo, right? Pwera na lang siguro when it comes to love life. Siyempre, ang isang ako mismo namamangha dito, yung mga self-driving car na tinatawag. So, sa California, I think may mga taxi na pwede ka na lang mag-book, tapos darating na lang siya sa bahay mo, pipick upin ka, sasakay ka na lang, na walang driver. Like, diba? Yung kumpanya ni Elon na SpaceX, basically, itong rocket na to, pwede siyang pumunta sa outer space, tapos ano man yung gagawin niya doon, kaya niya rin bumalik papunta dito sa Earth, yung mismong napaka-advanced ng isip natin, no? I mean, ni Elon pala, hindi ako kasali doon. Oo, siya lang. Ngayon, ang gusto kong i-point out is, yun bang kakayanin kaya natin na i-colonize talaga ang Mars, gawin siyang Earth 2.0? Pwede siguro. Ayon nga sa mga reports, ang tinaguriang rason ni Elon kung bakit niya gustong i-colonize ang Mars ay dahil sa kadahilanan na gusto niyang maging multiplanetary ang species ng humanity. Basically, may mga tao dito sa Earth, gusto niyang may tao din sa Mars para siguro ano man yung mangyari, somewhat na makakasurvive pa din na tao. Gets ba yun? Parang ako mismo hindi ang dami ng gyera. Ngayon nga di ba may mga gyera na. Tapos meron pang tinatawag na nuclear weapons, atomic bombs. If ever man nagkaroon ng nuclear war, wag naman sana, 'di ba? Medyo bata pa tayo. Oo. Maganda siya sa mga movies, sa mga pag pinapanood mo lang siya, pero kapag siguro nangyari siya in real life, hindi natin gugustuhin. Wag, no? Wag. Ano man yung mangyari dito sa Earth, let's say wala nang makakaligtas na tao, 'di ba? Extinct na ang human, at least kung may tao sa Mars, may species pa ng tao doon, edi may nakasurvive. Hindi siya completely na nawala. Imagine yung nangyari sa mga dinosaurs, 'di ba? Na extinct, wala na, mga buto lang ang nakasurvive. Dahil sa meteor na ito, wala ni isang dinosaur ang nakasurvive. May mga descendants ang dinosaur tulad ng manok. Hindi ko aakalain na ang manok ngayon, ang modern day chicken is descendant siya ng dinosaur. Paano? Maganda naman eh, 'di ba? Totoo naman na hindi ba natin gugustuhin as tao na makapag-explore, magkaroon ng pangalawa na tahanan sa ibang planeta, no? Lalo na kung pwede naman. Ngayon, ang pinaka-the best question nga is, kaya bang makasurvive ng tao sa Mars? Ewan, Mars, hindi pa ako nakakapunta. Mercury, oo. Medyo mahal nga lang yung paracetamol nila. Tsaka mahaba yung pila, men. So, ewan. Kung malamig pala sa Mars,
Tapos, disyerto din siya. Paano? Paano tayo makakapagtanim ng mga gulay? Diba? Pupunta ka doon, disyerto siya. Ba't hindi ka na lang nag-Saudi? Hindi ka na lang nagpunta sa Qatar? Saan pa nga ba yung lugar na madaming disyerto? Sa Egypt. Diba? Ngayon, ang naging plano nila Elon is basically magbi-build sila ng city na kung saan para siyang dome. Malaking indoor dome na kung saan nandun na lahat. Siyempre, andun na yung oxygen ng tao, andun na yung bahay nila, andun na yung kakainan nila, may mga gym na rin siguro, may mga theaters. Kumbaga, indoor siya na hindi mo na kailangang lumabas. Malaking dome, baka pwede. Ngayon, gugustuhin mo ba ang manatili o kaya ang mag-explore sa Mars? Sa akin, ano nga ba ang meron dun? Desyerto nga lang di ba? Malamig din. So, anong kaibahan dito sa Earth? Siyempre, hindi lang about sa mismong survival, kundi sa mismong safety din ng mga tao dun. What if may alien pala sa Mars? Oo, na hindi pa nadidiscover ngayon, siguro magaling magtago, hindi pa siya nakikita. 'Di ba? So, kapag siguro may sisig, may sisig sila sa Mars, o hindi kaya kung may basketball court sila doon, pwede akong mapapayag, no? Kung ang ipapakain sa akin doon, yung mga pagkain ng ibang lahi, katulad lang ng, let's say, patatas. O kaya mga carrots, mga ganun lang. Yun lang yung pwedeng tumubo. 'Di ba? Yun lang yung pwedeng tumubo sa planetang to. Imagine that, patatas, yun yung kakainin mo araw-araw. Tol, wag. What if hindi na pwedeng bumalik dito sa Earth? So forever, yun na lang yung kakainin mo. Parang hindi ko ata matitripan. Oo. Pero, nakaka-amaze lang din na isipin na yung dating napapanood lang natin sa cinema, sa movie, 'di ba, na anong pangalan ulit nun? Interstellar. Basta yun. Interstellar? Ba yan? So, in the end, as long as maganda, mabuti yung magiging epekto nito sa humanity, sa tao, okay naman yung plano ni Elon Kumbaga, hindi naman siya yung sobrang sama. Gusto lang niya maging presidente doon, no? Ng sarili niyang planeta. Tsaka imagine that, if ever nga daw na na-colonize na ang Mars, kumbaga may maayos na settlement na doon, pwede ka nang makasurvive. Gagawin ng kumpanya ni Elon na SpaceX na commercial flight na ang papunta sa Mars. Like, imagine, dito sa Earth, magbubook ka ng flight papunta sa ibang bansa. Ngayon, soon, may tendency na pwedeng mangyari is magbubook ka ng flight papunta sa ibang planeta. Yun ang flex, men. Ewan, sa akin, hindi naman siya bad idea talaga. Kumbaga, naninibago lang ako na pwede palang mangyari yun. Ikaw, gugustuhin mo ba ang manatili, mamuhay sa Mars? Pero guess what may ibang consequence din siguro yun. As long as walang alien doon, men. What if meron? Ano ba naman yan? What if ang nangyari, na-colonize nga natin ang Mars, pero hindi rin natin siya kayang alagaan? Kumbaga may mga wars pa din. Di parang magiging Earth 2.0 nga siya. 'Di ba? May mga conflicts pa din, may mga alitan. Kailangan yung disiplina natin pang ibang planeta na din Dapat, right? Kung mangyayari man 'yon. Hindi ba pwedeng dito na lang sa Earth? Right? Hindi mo nakakailanganin pang mag-survive sa ibang planeta. Hindi mo nakakailanganin pang magsuot ng mga spacesuit. Yung mga ganon, men. May tendency pa na, what if atakihin na lang tayo bigla ng alien doon sa Mars? Anak ko, dayo kayo dito Taga-Earth kayo? Hindi po pwede. Kaya ba? Kaya bang makapanakit ng mga alien? So, sa akin, I mean, maganda naman, basta maganda lang din yung hangarin natin. Kapag naalagaan natin ng tama ang Earth, hindi ba pwedeng dito na lang tayo?
right? Na somewhat mas fit siya for humanity, na design talaga siya para sa atin, right? May oxygen, may pagkukunan ka ng pagkain, may tubig, 'di ba? Andito lahat ng tao. So, bakit mo pagugustuhin sa ibang planeta? Alagaan na lang natin, kumbaga i-conserve natin yung mga natural resources dito sa Earth hanggang sa kaduluduluhan, para hindi na natin kakailanganin pang maghanap ng pangalawang tahanan. At syempre, hanggang sa ating next na walang kwentang podcast. Actually, may kwenta naman, may saysay naman siya sa tingin ko. Oo, meron naman, 'di ba? So, see you next time and bye!